Tingin ninyo, nasa tamang katinoan pa po? Dapat talaga na tanggalin niya yung seal ng Vice Presidente kasi kaya yung kanyang ginagawa, unbecoming ng isang Vice Presidente. Nakakita kang Vice Presidenting ganun kung umasta? Nawala na sa katinoan, mga kababayan. Ano? Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Nagpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan niyo eh. Pinagtatawanan niya yung pagka-impeach niya. Actually, sa psychology po, may paliwanag dyan. Yung tinatawag na defense mechanism. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas Pito, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Palapit po yung ating May 12 midterm elections. Gawin po nating number 1 sa Senado kasi number 1 talaga naman yung kanyang number. Si former DILG Secretary Benhur Abalos. Kasi sabi nga natin, si Abalos po mga kababayan, ang talagang katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpaunlad at pagsasaayos ng ating bansa, lalo na po sa agrikultura. Yan po si Secretary Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila. Bakit in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Di ba mga kababayan? At si Secretary Abalos endorse ng mga local officials, mayor, governor, pati po mga kababayan ng Liga ng mga Barangay Nasyonal. Dahil siya po ang isa sa pinakang kwalipikado, naging mayor, naging congressman, naging MMDA chairman, naging DILG secretary. Malawak ang experience po ni Abalos. Bagay na bagay po sa Senado. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito lang po kami sa likod ninyo. Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinibigyan ko ito kung aking congressman. Pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko itampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at gumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Di ba, mga kababayan? Huwag kalimutan, Ben Abalos po sa Senado. Ngayon,
before nating pag-usapan mga kababayan, yung ginawang katatawanan po ni Sara Duterte, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero si Amy Marcos, nakisali sa pagkantsaw at panglalait ni Sara Duterte, pumalakpak pa. Sagad na sa buto mga kababayan ang kasamaan itong mga... O, di ba? Matindi. But before that, dito muna tayo po sa joke time natin. Padala ni Lucky Tandy. May isang matanda po pumunta sa radio station, magpa-public service. Di tinanong ng host, ng announcer yung matanda. Sabi ng host, Lolo, mananawagan po ba kayo? Ilang taong gulang na po pala kayo? Sagot ng lolo, opo, mananawagan po ako. Ang edad ko po, 98 years old na. Sabi ng host, wow, ang tanda nyo na pala. O sige, manawagan na po kayo. Sabi ng matandang 98 years old, Kuya, umuwi ka na sa bahay. Hindi nagalit sa'yo si tatay. Buhay pa pala po yung kuya ng lolong 98 years old. Hindi na daw galit yung tatay nila. Ano niyo, Mr. Manavillas? Pamilya ng vampire. Baka po, basta, joke man lang po ito. Shock yung announcer. Nananawagan yung lolo sa kuya niya, umuwi na daw. Kasi hindi na, naglayas yung... hindi na daw galit yung tatay nila. O, matik na po, 200 pesos. Paki-send na lang po ng GCash number ninyo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabunot, qualified ka pa rin sa December, grand draw natin. 10,000 pesos na yung cash prize. Ayos na. Dito na tayo mga kababayan sa topic natin. Kasi doon sa Tondo, pumunta doon si Sara Duterte. Nangampanya para sa kanyang mga senador at nanawagan sa mga taga Maynila. Huwag daw iboboto yung mga kandidato ni PBBM. Tapos nilait-lait mga kababayan yung ating Pangulo, nakipalakpak si Amy Marcos. Sabi ko sa inyo, ganun katindi. Ayun sabi dito ni Sara, VP Duterte to Tondo residents, do not vote for Marcos back candidates. Hindi matunawan si Sara Duterte sa 20 pesos na bigas na ibibinta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Visayas. Sabi dito ni Sara, ang pangako 20 pesos na bigas hanggang ngayon ay di pa nabibigay. Kaya anong pwede ninyo gawin? Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na di mo to pa rin ang mga pangako mo sa mga tao. Anong hindi tutuparin na tinutupad na nga? Kaya si dating senador, dating Senate President, Tito Sen mga kababayan, hindi na rin makatiis. Nag-react na rin mga kababayan. Parte siya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayan po, sabi dito, ang tanong ko niya sa mga critics, nitong 20 pesos na bigas, saan anya ninyo gusto na mapunta ang pondo ng gobyerno? Sa mga tao niya na magkikinabang dito sa bulsa ng mga corrupt officials. Tinatamaan po si Sara Duterte kasi alam naman natin ang kinakarap na kaso nito, yung paglustay ng confidential funds. Kaya parte ito ng articles of impeachment na final sa kanya. Kaya siya na-impeach ng Kongreso. Klarado na pinatamaan po ni Tito Sen si Sara. Ngayon, doon sa sinabi ni Sara, bakit ngayon lang anya? Kasi binibigyan niya ng kulay na itinaon sa kampanya. Sabi ni Tito Sen, there's a saying that it's better anya, late than never, right? And maybe they failed to figure this out immediately.
Sabi ni Tito Sen, as I said earlier, there were concerns about the government shouldering subsidies for rice. So what? That should be the case because that's taxpayers' money. It should be consumed by the people also. Tama. Saan ba gustong mapunta ni Sara ang pera ng bayan? Direkta sa tao sa pamamagitan ng subsidy sa bigas o sa mga kaluluwang beneficiaries tulad ng nadiscover sa Confi Funds? Mga fictitious names yung mga naging beneficiaries tulad ni Mary Grace Piatos. Di ba pa? Yes, sabi ni Tito Sen, instead of being given to the corrupt individuals, right? Where do they want the funds to go? To the pockets of corrupt officials? Let us give that subsidy to our people so that they would not go hungry and to reduce prices of goods. Napakaganda mga kababayan itong programa ng ating gobyerno, programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila nagagalit. Di ba sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, if you make your enemy angry, that means you are doing good job. You are doing a good job pag nagagalit ang iyong kaaway. Ganon lang yun mga kababayan. Kaya hindi mapakali si Sara Duterte. Talagang nilait-lait po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakpak naman po si Amy Marcos. Doon sa Tondo. Yan panoorin natin mga kababayan nito. Naiipit na yung boses niya. Yung pinagtatawanan niya rito, yung congressman na si Valeriano, yung boses daw, parang naiipit. Ayan ba? Uy! Kalian naman mo, oy! Di ba mo mahuli? Gotom na biya! Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi! Wala pa! Tingin ninyo, nasa tamang katinoan pa po. Dapat talaga na tanggalin niya yung seal ng Vice Presidente kasi kaya yung kanyang ginagawa, unbecoming ng isang Vice Presidente. Nakakita kang Vice Presidenting ganun kung umasta. Nawala na sa katinoan mga kababayan. Yan sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Nagpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan niyo. Pinagtatawanan niya yung pagka-impeach niya. Actually, sa psychology po, may paliwanag dyan. Yung tinatawag na defense mechanism. Hindi siya nagpapalata na she is in great pain. Gusto nga niyang ipakita na unbothered. Ganon po, mga kababayan. Kaya, sige, patawan niya. Pero sigurado, during the impeachment trial, malamang hindi na ito makatulog si Sara. Di ba? Gusto niyang ipakita na confident siya. Unbothered.
nakasira ng ano. Ano pa? Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Ay, ano sir, makukulong tayo niyan. Yung paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Ay, paano makauwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapping, alam niyo. Ang ibig niyang sabihin kasi, kinidnap kasi daw ng gobyerno. Hindi ba yun ang linya nila, ng narrative? Kinidnap mismo ng gobyerno si Digong. Hindi man aresto yung ginawa, kundi kinidnap at dinala sa dahig. Kaya sinasabi ni Sara, para daw makabalik yung tatay niya, kidnapin din daw. Ganon mga kababayan ka, no? Kaliko ng pag-iisip nila. Ituloy natin yung kanyang speech. Kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, basin makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yeah. Yun man talaga po ang destiny. Sa tindi ng kaso po, crimes against humanity, ang trial, ang estimate po, will last for 8 years. After 8 years, malamang conviction mga kababayan, hindi acquittal. Ang judgment ng ICC judges sa dating Pangulong Digong. Kasi yung mga ebidensya po, napakalakas. Galing mismo sa bibig ni galing mismo sa bibig ng tatay niya, ang mga ebidensya. Parang yung sa impeachment. Ang number 1 sa articles of impeachment po, yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos, pati kay Martin Romualdez. Ang ebidensya galing mismo sa bibig ni Sara, recorded. You see, sabi nga natin, itong mga problema nila, galing man lang sa kanila mismo. Sila man lang ang may gawa. Yun din yung sabi ni Juan Ponce Enrile. Totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya. Nakakaawa. Pero hindi naawa, mga kababayan, doon sa mga biktima ng AJK na more than 30,000. Karamihan po mga mahihirap. At damay, more than 100 sa mga victims, mga bata. Nagpapahawa po. Gustong magpahawa ni Sara para yung mga tao mag-alsa. Kaya lang, wala man pong mag-alsa. Di ba? Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Halo-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin. Sorry, ma'am. So, nagtuturo siya magluto na hindi man siya marunong magluto. Kita ninyo mga kababayan. Ano pang ilagay, ma'am? Mantika. Oo nga, mantika. Bawang sibuyas, asin. Mantika. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Maniwala man na 80 anyos, hindi marunong magpakulo ng tubig. Yan ang mga kwentong pinapaniwalaan ng mga audience ni Sara. Nakakita ka ng 80 anyos, hindi marunong magpakulo ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am?
ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Nag-imbento ng fake news na naman si Sara. Wala mang ganong sinabi si PBBM na hindi na niya kapatid si Amy Marcos. Tapos tumawa naman si Amy. Sabi ko sa inyo, sagad na sa buto yung kasamaan. At malamang mga kababayan, dahil sa pinapakita ni Amy, pinili niya si Sara kaysa sa kanyang kapatid at pinagtatawanan pa niya habang nilalait ni Sara. Malamang dito na magtatapos ang political career ni Amy Marcos. Di ba pa? Ano? Tuwang-tuwa si Amy habang nilalait yung kapatid. Will na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa yung panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao ang biktima po ng kriminalidad na ang may gawa mismo, gobyerno, yung mga na-EJK po. Kaya nga po ang kaso ng tatay mo, crimes against humanity, binabaliktad ninyo eh. Ngayon po, yung mga nabibiktima ng krimen, halimbawa may namatay, yung mga suspects po, nahuli kaagad tulad ng recent kidnapping, yung mga suspects, nahuli kaagad pero walang bloodshed. Diba? Kasi may pagrespeto sa buhay. Ang ating administrasyon, kailangan iharap natin sa hustisya, sa husgado. Hindi yung sentensyado kaagad. Kaya nga sabi natin mga kababayan, si Digong mapalad. Kasi siya binigyan ng due process, ng pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili. At kung hindi siya mapatunayan na nagkasala po, o di makakalibre siya, makakauwi siya mga kababayan dito. O di ba maganda? Yun ang mabuti ngayon. Kasi sila mga kababayan, they are accorded due process. Yan o. Na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad. Kahit manong panahon ng tatay mo, ang dami nga nagsarang negosyo dahil sa sa lockdown. Butit ngayon binuksan mga kababayan yung ating ekonomiya, binalik sa normal, di ba? At yung employment rate ngayon mababa kaysa ng panahon ng previous administration. I mean unemployment rate. Yan fake news si Sara po lagi. The Philippines unemployment rate was estimated at 3.1% in December 2024 according to the Philippine Statistics Authority. This rate is the same as the rate recorded in December 2023 and lower than the 3.2% recorded in November 2024. The full year 2024 average unemployment rate was 3.8%, the lowest since 2005. Kasi hindi lang ang daldal mga kababayan ni Sara Duterte paninira sa ating gobyerno. Wala man po siyang hawak na data. Siligi lang ang daldal. Kasi pinapaniwalaan siya ng mga supporters niya. Mga supporters man lang niya po ang naluloko niya. Tama po? Wala man siyang data. Ito yung data na pinapakita ko sa inyo. The lowest siya since 2005. Tanong maraming walang trabaho. Kahit yung panahon ng previous administration, maraming naghanap ng trabaho sa abroad. Pero at least ngayon, ang unemployment po, pinakang mababa since 2005. Mas mababa kaysa nung panahon ng kanyang tatay. Ito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Ang mga senador ng Duterte.
So, aminado siya, senador ng Duterte, hindi man senador ng bayan, senador ng Pilipinas. Gusto niya iboto yung Duterte plus Amy Marcos and iba pang mga barkada niya kasi isasalang siya sa impeachment trial. Ang objective, makakuha siya ng majority vote na mag-a-acquit sa kanya. Yan ang malinaw po. Kaya nag-iikot siya sa buong Pilipinas para mangampanya po. Pang sarili. Hindi, babalik talaga ako dito. Diyan. Ginagaya yung pagsalita ni Valeriano, Congressman ng Maynila. Nilalait niya. Yan ang ginagaya niya dito. Iniipit yung boses niya. Ganon daw kasi magsalita si Valeriano. Yung nag-privilege speech po na naging rason kung bakit na-discover si Mary Grace Piatos et al. Ginagawa niyang katatawanan, mga kababayan. Yung kalimutan iboto, si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ginoo ko. O, di ba? Nangangampanya siya, mga kababayan, para sa sarili niya. Maligtas siya sa second impeachment daw. Kasi malalampasan niya daw yung first impeachment. Sabi ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List, sana niya kumukuha ng confidence itong si Sara. Hindi nga niya maipaliwanag kung paano ginastosan niya napunta sa mga fictitious names, yung confidential funds. Kaya ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kumaka ng isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Malamang kasinungalingan na naman po, imbentong istorya. Di ba? Para isipin na pinipersecute siya, ginigipit. Mga style nito ni Sara Duterte. Stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no, the President of the Philippines. Yan ang pinili ni... Bakit naboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento nyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento?
Well, dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil magkapartido sila noon. Malamang sa malamang, yung undersecretary niya, siya yung nag-recommend sa ating Pangulo. Di ba pa? Yun ang ibig sabihin ni Joel Chua. Kasi tulad po niya, PCO Secretary G. Ruiz. Pag upo niya, may kasama din siya na mga team. Binibigyan ng free hand ng Pangulo na may akay-akay para maging effective sa kanyang trabaho. Dapat yung mga undersecretaries, may tiwala yung secretary. Yun ang ibig sabihin ni Joel Chua. Kaya nga yung mga undersecretaries niya, lahat galing sa Davao. Pero siyempre, yung pipirma, yung ating Pangulo, malamang sa malamang, rekomendado niya. Tama pa ang aking mga analysis? Huwag kami Sara Duterte. Ganun po sa mga departamento. Laging pag binigyan ng tiwala yung isang appointed secretary, yung ganyang mga assistant secretary, undersecretaries po, kasama na yon, nakapackage yon. Rekomendado kung sino yung inappoint na secretary para isang kalampag lang sila. Tama pa? Anyway, pabulion lang natin si Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi, pero suplahin natin. Torso ng sikat at magaling na mayor, hindi nyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo, maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, muna inyong garbo din sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maniwala man na para sa Diyos, yung Diyos mismo, yung tatay ninyo, pinagmumura, pati Santo Papa. Walang totoong may paniwala sa Diyos, mga kababayan, may takot sa Diyos, ang gagawa ng pagbabanta sa mismong Pangulo publicly. Di ba? At sinabi pang no joke, no joke. Yan ang malinaw. Sa bagay, dalawa ang tinatawag na Diyos. Yung Diyos na totoo with capital letter G, tapos yung small g na God, the God of this world. Yun ang gusto niyang palitan, mga kababayan. Nang sabihin niyang, drag me to hell. Pero niya, pag ako napunta sa impyerno, ako niya yung presidente doon. Galing yan sa bibig niya mismo po. Tama po, yung ating mga kwento. Ang kwento natin ay galing mismo sa kanilang mga bibig, sa kanyang bibig. Kaya hindi tayo pwedeng maakusa dito na nagpapalaganap ng fake news. Tama pa. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.